Ako si Shen Singyao, single simula ng isinilang. Pero ito ang aking kasunduan, kasal ng pamilya. Kahit walang pagmamahal ngayon, masaya ang paborito kong lolo. Bakit wala pa ang lalaking ikakasal? Tumakas kaya siya? Hoy, may nagulat na sisikat na si Chan Jingjing. Nakikita sa Jinhu Hotel. Pumunta na si Xiao, bilisan mo. Exclusive tayo, ito na ang pagkakataon mong maging regular. Jane Hu. Dito nga, wala pa naman ang lalaking ikakasal. Gagawin ko ang lahat. Salamat. Ang bilis mo namang hanapin ang munting nobya mo. Ang ating si Lee, takot pala sa asawa. Ete, hindi ba ito ang nobyo mo? Liuze. Natatakot ba ako sa kanya? Maghintay siya. Naku, ako pala ang chismis. Ano ang gagawin ko? Sa karaniwang istorya, dapat ba akong magalit at hilahin ang buhok ng kabit? Ate, ang nobyo mo ay bida pala. Anong nobyo? Exclusive news ko yan. Ang tiket ko para maging regular. Anong hinihintay mo? Kunan mo. Pro ka ba? Naku, mga paparazzi. Bakit may flash? Sino diyan? Ibigay ang litrato. Teka, maghiwalay tayo ng takbo. Sandali. Hindi mo Sage, ito. Siya. Ang tiyuhin ni Liuze. Tutuloy pa ba ang kasunduan? Kasal, siya ang nangaliwa. Bakit ako tumatakbo? Hindi ako dapat tumakbo. Dapat ako ang manghuli. Salamat. Hanapin. Hukayin ninyo ang lupa para mahanap siya. Opo. Pangalawang ginoo. Paumanhin. Sabi nila, siya ay parang mongheng walang pagnanasa. Naiintindihan ko na ang mga babaeng demonyo. Sino ang makakapigil dito? Ihahatid kita palabas. May tanong ka ba? Diretso lang kami sa akademya. Hindi nagpapatulog ng tanong. Bakit mo ako tinulungan? Hindi ko kailanman ginagawa ang mga bagay na labag sa aking kalooban. Ang ibig niyang sabihin, talagang gusto niyang tulungan ako. Pero ngayon lang talaga tayo nagkakilala ng totoo. Kahit ano pa yan, salamat. It. Ikaw. Okay lang ako. Ang pamilya Lee ay isang napakayamang pamilya. Sigurado ka bang gusto mong ilabas ang balikan ito? Kapag ginawa mo yan, tuluyan na tayong magkakalimutan. Maganda ang mga sa mayamang pamilya, pero kung alam kong parang hukay lang yan. Bakit pa ako sasakay? Naniniwala akong maiintindihan ako ni Lolo.
Shen Xingyiao, ikaw ba? Gusto mo ba akong patayin? Yung mayamang buhay ayaw mo. Gusto mo pa maging reporter. Natuto ka pang magtanan. Hindi mo ba kailangang magpaliwanag sa Kin at kay Lolo? Tay, pakisabi kay Lolo na humihingi ako ng paumanhin. Bukas ng gabi. Ngayong gabi, uuwi ako para magpaliwanag ng personal. Kung kinikilala mo pa kami, puntahan mo agad ang pamilya Li at humingi ng paumanhin. Dapat kang makipagkasundo sa kasal na ito. Kung hindi, huwag ka nang umuwi dito. Hoy! Naaprobahan na ng mataas, pwede nang ilabas. Sage. Shen Xingyiao. Hala, ito pala ang leading man sa balita ko. Ikaw nga. Salamat sa material, Yeli. Siguradong regular na ako. Lalaki ako, eh. Ang mga lalaki, normal lang yung may mga kaibigan sa labas. Magdahan-dahan ka, pwede kang magselos. Pero huwag kang magpakalabis. Kung hindi dahil sa pangako ni Lola sa lolo mo, sa tingin mo ba? Bagay tayo, alam ko rin naman na napakahalaga sa iyo ng kasalang ito. Kung tatanggalin mo ang mga litrato, pwede kong pag-isipan ang pakikipagkasundo sa iyo. Kung magiging mabuti ka, pwede ring ikasal tayo. Ah, alam mo rin palang hindi tayo bagay, Yeli. Tapusin na natin to. Hindi ko balak makipagkasundo sa'yo. Matigas ang ulo mo ngayon. Pero kapag nagmakaawa ka sa Kin, hindi kita papansinin. Sayang naman kung tatanggalin ang mga litrato. Nagsulat pa naman ako ng balita. Six, ilabas mo kung kaya mo. Kapag inilabas mo yan, wala nang kuwang ang Shen sa Jiangcheng. Real na. Ikaw, Mas mabuti pang isipin mo muna kung paano mo ayusin ang imahe mo, Yeli. Shen Xingyiao, ano ang password mo? Magaling. Pag-isipan ko ang application mong maging regular. Yes, Huwag muna masyadong masaya. Gawin mo muna ang huling pagsubok. may pagsubok pa. Mahigit 1 taon na. Kung hindi pa ako maging regular, kukunin na ako ng tatay ko pabalik sa amin. Ang tema ngayong buwan ay Pangarap sa Kalawakan, tungkol sa mga bayani ng space program. Kunin mo muna ang eksklusibong interview, saka ko pag-isipan ang pag-approve. Garantisadong matatapos ang misyon. Ate, gagana ba ang mga paraan natin sa pagkuha ng artista? Sa news, ano ang pinakamahalaga? Dapat maging flexible. Kung hindi gumana ang legal na paraan, kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. May nakita ka ba? Malapit na. Hoy, Reporter ako. Pakawalan mo muna sila. Tito, Anong nangyayari? Engel, Lee, itong dalawa, kakaiba ang galaw sa may pintuan. Akin na lang sila. Opo, Anger. Lee, salamat. Pero sa totoo lang ngayon ako ay... Tara na. Ha? Hindi ba interview ito? Dati, sinabi na nasa baba na may invitation para sa eksklusibong interview. Pero may meeting kasi ngayon, kaya tumanggi. Pero, biglang na-cancel ang meeting. Talaga? Ang swerte naman. Parang, iba ang trato niya sa akin. Siguradong nangyayari na naman ang pagiging mayabang ko. Salamat sa kooperasyon, Engel. Lee, sa huling bahagi ng interview. May mensahe ba kayo sa lahat? Kaya, Shen, single ka ba ngayon? Hoy, paano ako magiging single? Ako ay nakipaghiwalay lang sa isang lalaking manloloko. Marami akong reserba. Sa totoo lang, hindi lang isang lalaki ang pamilya ng Lee. Kung para sa marriage alliance, pwede mo akong isaalang-alang.
Ano sa palagay mo? Sinong nagsabing kailangan kong magpakasal para sa alyansa? Hindi ko makalimutan si Jose. Hindi. Ako lang ay. Takot ka pala. Ang trabaho ko sa edad kong ito. Kailangan ko ng pamilya. Naisip kitang partner para sa mutual benefit. Pero mukhang, hindot ka. Sino ang takot? Magpapakasal lang yan. Sige na nga. CJ, Sandali lang pakiramdam ko. Parang naskam ako. busy ako. Umuwi ka na, pag-isipan mo muna ng maayos. Hoy, anong ibig mong sabihin? Umalis na lang ng ganyan? Ano? May sakit si Lolo. Paano nangyari yon? Dahil sa engagement party, galit at nag-alala si lolo mo. Hindi stable ang kondisyon niya ngayon, anumang oras. Alam mo ba ang kalagayan ng Shen Group ngayon? Maaaring mag-bankrupt anumang oras. Ang Marriage Alliance ang tanging solusyon. Kahit para kay lolo mo lang, pakiusap, iligtas mo ang Shen Group. Pumunta ka na sa Lee family at humingi ng tawad. Ayusin muna natin ang usapin sa Marriage Alliance. Nga. Pag alis ni Mama, si Lolo lang ang nagmamahal sa akin dito. Hindi ko hahayaang masira. Ang Shen Group na pinaghirapan niya. Gusto kitang pakasalan. Tapos ka na bang tumingin? Naku, late na ako. Naalala mo pa ba yung sinabi mo kagabi? Tara, magpakasal tayo. Ngayon? Ang bilis naman. Sino ang nakagalit sa atin ni Lishao ngayong umaga? Hindi ka ba mag-ingat? Isang karangalan na makipagchismisan kay Lishao. Kumusta na diyan? Grabe naman yon. Huwag kang magalit, hindi lang natuloy ang engagement. Ano nang malaki doon? Ano bang alam mo? Binago ni Lola ang testamento. Sabi niya, kailangan kong pakasalan si Shen Singyao. Pamamanahin ang negosyo. Kung hindi ko siya mapapakasalan, wala akong makukuhang kahit piso. Kaya lalambingin mo ba siya? Ako, lalambingin siya? Hintayin mo, babalik yan sa kin, iyak at magmamakaawa. Sage, magre-ready na tayo. 3, 2, 1. Nagsisisi ka na ba? Wala yung salitang iyon sa diksyonaryo ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Sige, dalhin kita sa isang lugar. Saan tayo pupunta? Akala ko tapos na lahat. Kailangan pa rin nating sundin ang proseso. Tara na. Ano nang ginagawa natin dito sa gabi? Madilim na. Ikaw wala ka bang kakaibang hilig? Dinala kita rito. Para makilala ang aking mga kasamahan sa trabaho. Ah, may handaan? Sa gitna ng gubat, walang tao. Saan ang mga tao? Paparating pa lang sila. Mahinahon lang, mahal. Hindi naman kailangan ng ganoong katamis na tawag. Ipapakilala kita sa mga kasamahan ko sa trabaho. Mga bituin. Lanan.
Akala ko, kailangan nating kumpletuhin ang proseso. Magbibigay ka ng malaking brilyante. Meron namang sing-sing pero wala dito. Nasa langit. Ang ganda ng mga bituin. Pag nagpakasal ako paglaki, hindi ako maglalagay ng brilyante sa singsing. Bituin ang ilalagay ko. Umiyak ka naman, malayo ang mga bituin. Pero, pwede kong subukang kunin ang isa para sa iyo. Ingat. Hindi. Paano siya maging si Kuya Xiaoyu? Akala ko, wala na siya. Ano na iniisip mo? Wala. Maaga pa ako bukas, kailangan kong pumasok. Ngayong gabi. Huwag ka nang umuwi. Bahay mo ito, pwede mong tingnan ang lahat. Ano nang ibig mong sabihin? Bahay ko? Ibig kong sabihin, pwede kang lumipat dito at tumira kasama ko. Para maiwasan ang mga hindi kailangang problema. Huwag na. Bagong-bago pa lang ang kalayaan ko. Gusto mo bang malaman ng lahat? Na formalidad lang ito. Hoy, Tito, dito na ako matutulog mamaya. Liuze, alam mo ba ang sinasabi mo? Ito, hayaan mo na akong matulog dito. Pag tinanong ni Mama, sabihin mo lang na nakatulog na ako. Salamat, salamat. Nasa taas ang kwarto mo, magpahinga ka ng maaga. Ang ganda-ganda mo pa naman. Aalis na ako. Bakit walang ingay? Natulog na. Hindi pa natin napag-uusapan ang pinakamahalagang bagay. Ano nang gagawin? Kailangan nating tulungan agad ang Shen family. May importante akong pag-uusapan sa iyo. Yun, may kailangan ako sa iyo. Ganito ba yan? Pwede bang itest ko muna yung produkto? Test. Welcome. Hindi naman siguro siya makikipaghalikan sa akin, di ba? Hindi pwedeng salita lang ang pagtetest. Kailangan may siyentipikong pamamaraan. Ah. Sige, pasado ka na. Teka, ang tanong ko talaga, paano mo tutulungan ang pamilya Shen? May plano na ako para sa pamilya Shen. Ano? Ang bilis mo namang ipahayag ang relasyon natin. Hindi naman, basta masagip ang pamilya Shen, kahit anong gusto mong gawin, go lang. Inaantok na ako, matutulog na muna ako. Hindi pa tapos ang usapan. Anong usapan? Bukas na lang, inaantok na talaga ako, aray. Ano, yung sinasabing maraming nakarelasyon na si Shen. Takot. Biro mo, sino ang takot? Sige, handa na ako. Niloloko mo lang pala ako. Gusto ko lang pag-usapan ng mga terms ng partnership natin. Ikaw ang may maling iniisip. Sabihin mo, Sigurado ka. Ganito tayo mag-usap na kayakap. Mukha kang galit na pusa. Kalahati ng aking mga ari-arian at shares na ilipat na.
Sa pangalan mo, bukas hahanapin ka ng abogado para pirmahan. Sa panahon ng kasal, bibigyan kita ng buong tiwala at katapatan. Gayon din, inaasahan kong hindi ka makikipagrelasyon sa iba. Pagkatapos ng 1 taon, kung hindi ka satisfied, pwede kang humingi ng diborsyo. Yun lang. May isa pang special na kondisyon. Ano ba iniisip mo ang ibig kong sabihin? Sa ilang espesyal na okasyon, kailangan nating magkasama. Sa harap ng iba, magpakita tayong mag-asawang nagmamahalan. Yun nga, yun din ang naisip ko. Bakit mo ako hinihila? Critical period ng promotion ko to. Malalate na ako, siguradong bagsak to. Nagpaalam na ako para sa'yo. Kain muna ng almusal. Wala ka bang ginagawa? Nag-leave ako para sa kasal. Kain muna ng almusal. Bagong style ng pagkain to. Tikman mo. Salamat. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyang paraan ng pagkain? Sino ka talaga? Si Li Chenlan ba? Yung batang yun? Nandito ba siya sa iyo? Sing Yao. Naku. Parang nahuli akong may kalokohan. Ang pangit-pangit naman ng itsura. Ano? Ano ba itong nangyayari? Ma, sa totoo lang kami. Sa totoo lang, nag-i-interview lang kami. Interview? Sobrang busy kasi si Engineer Lee. Kaya itong umaga lang ang pwedeng ischedule. Kaya habang kumakain, sabay na rin ang interview. Siyempre hindi. Nauna lang talaga ako. Nasa daan pa yung mga kasama ko at mga gamit. Xiao, ikaw na lang ang hinihintay. Natra-traffic pa. Takbo ka na lang, bilisan mo. Dapat si Yuve yung hinahanap namin, yung batang yun. Pero dahil nandito ka rin, Sing Yao, sakto. Pag-usapan natin ng maayos para malinawan ang lahat. Yu, Naku, kanina umaga kasi nagmamadali ako, hindi ko naayos ang gamit. Naku. Yu, Huwag mo nang hanapin. Hindi dumating si Yuze dito. hindi ka naman nagsisinungaling. Tumawag nga siya sa akin kagabi. Parang lasing ang boses, pero hindi talaga siya pumunta dito. Yung batang yun, malamang napasama na naman. Huwag kang mag-alala, Sing Yao, pinagalitan na namin siya ng husto. Tinuruan na namin ng leksyon, hindi na siya ulit. Lola, hiwalay na po kami. Ano, alam ng lola na galit ka lang ngayon. Huwag kang mag-alala. Papatawarin mo siya, yung batang yun, magsusuri siya sa iyo. Patawarin mo na siya, pwede ba? Ako, Ma, huwag ka nang makialam sa mga bagay ng mga kabataan. Hindi ka ba dapat hindi makikialam dito? Bakit ngayon? Parang kabaligtaran ang mundo. Baka naman. bilis. Ang bilis-bilisan mo, bakit ngayon ka lang dumating? Yung si Engineer Lai. Tingnan mo ang interview namin. Pumunta na lang tayo sa opisina ko. Magpapalit muna ako ng damit. Lola, aalis na po muna kami. Bilis. Alis na tayo. Ang ganda-ganda ng babae. Bakit hindi maintindihan ng batang yun? Ano bang nangyayari? Takot ka bang malaman ng iba ang relasyon natin? Hindi ka ba natatakot, tiyuhin at pamangking dati niyang nobya? Parang nahuli sa akto kung kumalat to. Lalo na kung dagdagan pa ng kwento. Naku, kayang gawin ang ganitong kahiyahiyang bagay. Ano ba ang ninyong dalawa? May kinalaman ba ito sa pamilya ninyo? Ginawa ninyo ang napakasamang bagay na ito. Alam na ba ng mga katrabaho ninyo? Sabi suspended na kayo. Totoo ba?
Sabihin ninyo sa akin, harapin ninyo ang tanong. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Akala mo ba may pakialam ako? Mabulok lang sa chismis. Ano naman yun? Sige, maghanda ka muna. Congratulations sa malapit na maging regular na si Jishen. Nagbunga rin ang pagsisikap mo. Congratulations. Salamat sa inyong lahat. Wala pa namang opisyal na abiso sa pagiging regular ko. GNG Chen, yung pinakasama ko sa blacklist noong nakaraan. Nandito na naman. Nasa labas, ayaw umalis. Honey, Gagawin ko na ang lahat ngayon. Shen Singyao, pesensya na. Patawarin mo na ako. tigilan mo na yan. Hiwalay na tayo. Mukhang kulang pa ang sinseidad ko. Ayos lang. Shen Singyao. Pakasal ka na sa akin. Pakasalan mo siya. Nainggit ako. Ate, pinapakasal ka. Umalis ka. Kahit kanino ako magpakasal, hindi sa'yo. Shen Singyao, maraming tao ang nakatingin. Magpasalamat ka na lang, binigyan na kita ng pagkakataon. Sasabihin ko ulit, hiwalay na tayo. Kung magpapakasal ka, dun ka sa artista mo. Anong artista? Meron ba ako? Wala. Bilisan nyo. Kunan nyo. Ito sasabihin sa inyo na artista. Yung nakarelasyon ka noong nakaraan. Si Chan Jingjing ba? Asit Singyao pa ang nagsulat ng balita. Totoo ba ito? Umalis ka. Shen Singyao, naiintindihan mo pa ba ang sitwasyon? Ang buong Shen clan, umaasa na magkakasal tayo. Huwag kang mag-alala sa Shen Clan, may paraan ako. Ikaw lang? Alam ko na, nakahanap ka na ba ng mayamang kapalit, may sugar daddy ka na? Tama ang hula mo. Ang kapal ng mukha mo. Nakikita mo, ganyan siya, mukhang dalisay. Pero mas marumi pa sa iba. Nanghihingi ka pa ng chismis ko, wala ka talagang hiya. Ganyan na, hinahanap mo pa rin ako. Masochista ka ba? Sabihin ko sa'yo, kung magloloko ka sakin. Itago mo ng mabuti ang kabit mo. Huwag mo akong hahanapin, kundi pagpuputol-putulin ko siya. Branded itong damit ah. Anong kinukunan nyo? Patayin nyo yan. Ibaba nyo ang mga litrato. Burahin nyo lahat. Kung hindi, abogado ang kakausap sa inyo. Nagtuturo ka pa? Hintayin mo. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Nababaliw ka na ba? Pumunta siya sa'yo. Bakit? Nagsiselos ka. Gusto mong magselos ako. Kung mapapaselos ko si Engineer Lee. Ang lakas ng dating ko, dapat ipagmalaki ko to. Hindi ka ba niya inaway? Hindi, maayos naman kami. Pinakain ko pa siya ng cake. Ulat mula sa aming espesyal na reporter. Kaninang umaga, si G. Lee Eugene ng Lake Conglomerate ay tumanggi sa publiko sa isang tanggapan. Ayon sa balita, matigas ang kanyang pagtanggi at kinain pa niya ang cake sa kanyang mukha. Panoorin natin ang sumusunod. Kaya, ang aming magiting na reporter na si Shen. Gusto mo bang kumain? Hindi ako gutom. Nakakasawa na ba? Tulungan mo ako. Saan ka humahawak?
Pasensya na, hindi ko sinasadya na hawakan kita. Liuze, Bakit? Takot ka? anong takot? Kahit pumunta siya rito sa bahay. Hayaan mo na, ipapahayag na lang natin. Medyo nakakahiya lang ng konti. Itabi mo na yan, siguradong hindi maganda ang balita. Akala ko, isa ka lang palang siyentipiko na lalaki. Pero hindi pala, isa kang mabait na lalaki. Marami ka pang hindi alam. Huwag muna nating isipin yan, kain muna tayo. Nandito ba si Tio? Liuze, Nandito ba si Tio? Liuze, Natatakot na ako. natatakot ako sa kanya. Ako. Alam na lahat. Tio, siya pala, matagal nang may iba. Tio, ako, ang dakilang Lixiao, niloko pa ako niya. Paano na ako sa Jiangcheng pagkatapos nito? Tapos na maging lalaki ka. Huwag mo nang guluhin ang babae. Tio, ako ang pamangkin mo. Bakit mo tinutulungan ang iba? Bahala na, basta yung babaeng malandi na yon. At yung kasabwat niya, papakainin ko ng kinsay. Papakainin ng halamang isda. Kung wala nang ibang bagay, umalis ka na. Ayaw ko, dito ako titira. Hindi pwede. Tio, pag umuwi ako, sasabihin ako ni Lola. Sabi niya, kung hindi ko maibalik ang babae, hindi niya ako papayagang umuwi. Tio. Ano to? Ano to, ang bango? 2 kubyertos. Iyo, may tinatago ka sa bahay. Naku, ngayon ko ba isasara? Halata na. Ang cute nito, talagang hindi mawala-wala. Teka, bakit ako matatakot? Sige, lalabas na lang ako at magsasabi ng totoo. Sino ang natatakot? Liuze, mag-ingat ka sa ginagawa mo. Tio, may babae ka bang tinatago sa kwarto? Ah, naiintindihan ko na. Hindi na ako mangingialam. Congrats, Tio. Nagbunga na rin ang pag-ibig mo. Yung lalaking yon, sa tuwing makikita ko siya, papaluin ko siya. Tama na, hindi siya karapat-dapat. Tama ka. Pero hindi ako natatakot sa kanya, inis lang ako. Alam ko, Bahala na siya, ang importante, ang isda ko. Salamat. paano mo ako pasasalamatan? Natatakot. Hindi ba't marami ka ng karanasan? Natatakot ako. Tingnan mo ang itsura mo, parang wala ka namang karanasan sa pag-ibig. Natatakot ako na masaktan ka ng isang babaeng tulad ko. Hindi rin ako natatakot. Halika, sino ang takot?
Hindi ka kaya? Shen Sinyaw. Anong ginagawa mo? Shen Sinyaw. Nagsusleepwalking ka pa pala. Bata ka pa lang, nananapak ka na. Ganito kalaki, laging nakikipag-away. Katulad ng tatay mo, ang nanay ko ay pumunta sa malayong lugar. Huwag kang malungkot, ako na ang bahala sa'yo sa hinaharap. Sa kabila ng lahat, nakita pa rin kita. Sayang lang, hindi mo ako nakikilala. Pero okay lang, sa hinaharap, ako na ang bahala sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay maging masaya. Huwag kang tao. Sumingit ka sa kwarto ko habang tulog ako. Wala kang hiya. Gusto mo bang makita? Kaninong kwarto ito? Isa pa. Nangahas kang magloko sa akin? Ako si Li Xiao. Ako lang ang nagloloko sa iba. Tapos siya ang mangloloko sa akin? Mga bro, tulungan ninyo ako. Kayong lahat ang pinakamabuting kaibigan ko. Kahit maghukay tayo ng 3 talampakan, hahanapin natin ang lalaking yon. Nangahas siyang magloko sa ating Li Xiao. Tingnan ko lang. Matapang siya, no? Heto, paa sa'yo. Hanapin natin siya at bagbugin. Eksakto. Hahanapin ko talaga ang lalaking yon at pagkatapos gagawin ko siyang yunuko. Tito, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Tutulungan mo talaga ako. Ito ba ang sinasabi mong mahalagang bagay? Alam mo ba, napakahalaga ng bakasyon ko. Ganoon pa rin, walang puso. Nga, anong nangyari sa balikat mo? Pinipisil ng misis. Mrs., ang galing mo, palihim ka palang gumagawa ng malalaking bagay. Hindi kaya yung babae kagabi? Anong klaseng babae kaya ang nakapag? Padaig sa hindi nagmamahal sa mundo na si Li Xiao? Sa kanyang palda? Nga, Kilala mo siya. hindi kaya yung anak na babae ng pamilya Li? Totoo pala ang bali-balita. Na gusto mo siya? Hindi, sa tingin ko malamang. Anak ng alkalde. Parehong nagtatrabaho ang dalawa. Kaya may parehong interest. Hindi, anak ng pamilya Li, anak ng alkalde. Alam ba ni Lola? Tatawagan ko si Lola para sabihin. Ako na ang magsasabi sa pamilya tungkol dito. Tulog na ako. Hindi, imposibleng impossible. Maayos pa ang mga damit. Pero sa totoo lang, wala ba talaga akong anumang alindog? Naghahanap ng pag-ibig? Gusto mo ng suntok? Kanina ko lang nakita si Editor-in-Chief Key, kasama ang AR Head. Pumasok sa opisina. Mukhang ngayon na ang araw ng iyong regularization. Gusto mo bang mag-celebrate mamayang gabi? Oportunidad. Yan ang kailangan ko para mawala ang awkwardness. Sige na, umalis ka na. May mahalagang lakad ako mamayang gabi, ate. Hoy, Sige, sunduin kita.
Kakausapin ko si tita. Hoy! Kakausapin ko si tita. Hoy! MRS Lee. Pananagutan mo ako. And rally. 8. Ang application mo para ma-regular. Na-reject. Ano? Bakit ayaw akong irregular? Anong karapatan mo para hasgahan ako? Isang taon akong nag-iis, nagtrabaho ng mabuti. Lahat ng mahirap at maruming trabaho. Walang gustong gawin, ginawa ko. Wala akong karapatan? Magulo ang personal mong buhay, hanggang dito naabot. Sa tingin ng management, hindi ka pa karapat dapat ma-regular sa ngayon. Ginugulo mo lang ako. Simula pa lang, hindi kita pinaniniwalaan. Noong unang araw ko palang nakita, alam kong hindi ka magtatagal. Hindi ko inakalang magtitiis ka hanggang ngayon. Kaya, sinadya mo talagang paalisin ako. Umuwi ka na lang at maging mayamang Heres. Hindi para sa'yo ang trabahong ito. Ako ang magsasabi kung para sa akin ito o hindi. Titingnan natin. Sinyan. Nakita mo ba? At tulad mo noong bata pa, matigas din ang ulo. Sa likod ka umupo. Para sa asawa ko ang passenger seat. Anong pagpapakita ng pagmamahal yan? Kung talagang kaibigan mo ako, magsabi ka ng totoo. Anong mayamang pamilya ba talaga? Sabihin mo na sa kinang palihim. Kung hindi, mamayang gabi. Hindi ako makakatulog. Ang mga Shen. Hindi kaya. Yung mga Shen na yon? Tama. Si Shen Sinyaw. Ang asawa ko. Ikaw, Shen Sinyaw. Huwag mo akong sisihin kung hindi ko sinabi sa iyo. Kasal na ako. Kahit na kooperasyon lang ito. Pero talagang lalong nagugustuhan ko ang pakiramdam ng may nagmamahal. May nag-aalala sa akin. Ano nang gagawin ko? Talagang mabuti siyang tao. Napakabuti niyang tao. Pero marami pa akong kailangang gawin. Kailangan kong tulungan kang pangalagaan ang Shen family. Gaano man kahirap, siguradong kakayanin ko. At ang trabaho ko. Ayokong bigin si Mama kahit sino ang humadlang. Hindi ako nag-alinlangan. Pero ngayon, medyo nagdududa na ako sa sarili ko. Lolo, ano nang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala, hindi na kita pababayaan na mag-isa. Bakit ka nandito? Ang matapang na reporter na si Shen. May pumasok lang sa mata ko. Gagaling si Lolo, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iba. Gusto ko nang umuwi. CJ. Kakalabas lang ni Lolo Sai, kailangan niyang magpahinga, umuwi tayo. Makinig ako sa mga reklamo mo. Ang sama mo talaga. Kayong dalawa. Lee. Magkasama na kayo? Ako. Kasal na kami. Ate, ang laking balita, ngayon ko lang nalaman. Ang sama mo naman, sabihin mo nga, kayong dalawa. Sino ang nanligaw? Ako ang nanligaw sa kanya. Tumigil ka, ang late na, hindi ka nag-overtime sa opisina. Ano ginagawa mo rito? Ate, wala kang puso. Siyempre, hinahanap kita. Ang sama talaga niyang matandang babae. Huwag kang mag-alala. Kung mag-resign ka, mag-resign din ako. Hindi ka naman talaga babalik para maging mayamang misis, di ba? Hindi na magiging reporter? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Hindi siya susuko. Maliban kay Lolo. Siya ang unang pamilyang handang sumuporta sa akin. Paano ko naramdaman ito? Tara na. Six na.
Obay, sa pagkakataong ito. Napahiya talaga ako. Niloko ako ng babae. Okay na, okay na. Babae lang yan, marami pa diyan. Hindi pwede, hindi ko matitiis to. Dapat nating hanapin yung lalaking yun at ihuli, di ba? Pamilya tayo, hayaan mo na. Pamilya? Ibig kong sabihin, muntik na tayong maging pamilya. Magpatawad ka na lang, halika. Shot tayo. CR lang muna ako. Hintayin mo ko. Pamilya. Parang may kakaiba. Swiss roll. Paano mo nalaman na paborito ko yan? Edseth, ang sarap. Saan mo nabili to sa gabi? Next time, bibili rin ako. Okay lang yan. Pero baka wala akong oras. Para laging lutuin para sa'yo. Ikaw ang gumawa. Salamat. Talagang magaling ka sa lahat ng bagay. Ligong, ang galing ng acting mo ngayon. Salamat. Nabigyan mo ako ng mukha sa mga katrabaho ko. Huwag kang mag-alala. Kapag may ganito ka ulit, tutulong din ako. Magandang partnership. May mali ba akong sinabi? Ang weird, hindi naman siya ganoon dati. Ano ibig sabihin nito? Iniwasan ako. Ipatupad ang plano mag-invest sa Shen family. Gamitin ang pangalan ng investment company sa ibang bansa. Hihintayin kitang mahalin mo ako talaga. Walang kwenta. Tumayo ka na lang. Sinabi ko sa yung aliwin mo si Tsinyaw. Wala ka lang sa isip yun. Lola, siya naman ang malandi. May bago na siyang lalaki. Tumigil ka. Ikaw ang nasaktan sa kanya. Bata pa yan, normal lang magsalita ng masakit. Sa tingin ko, hindi ka nag-effort mag-sorry ng maayos. Ako, Hindi na kita pwedeng hintayin ng walang katapusan. Isang linggo, birthday ko. Pupunta ang buong pamilya ng Shen. Kung hindi pa rin nila kayo patatawarin, ang kasal ay ikakansela. paano naman ang mana? Hanggang ngayon, pinag-usapan mo pa yan? Tita, Walang kwentang bata. Ang mana ay susundin ang huling habilin. Kung wala kang kwenta, lahat ng ito ay mapupunta sa iyong tiyuhin. bakit naman? Kahit ang tatay ko ay pumasok sa pamilya ninyo, isa pa rin siyang miyembro ng pamilya. At ang nanay ko ay anak mo rin. Bakit mo ibibigay ang lahat sa kanya? Ang parte ng nanay mo, alam ko ang dapat gawin. Hindi lang dapat mapunta sa'yo. Ikaw na walang kwentang apo. Lola, huwag mo na sayangin ang oras mo. Naniniwala ako na hindi ako agawan ng tiyuhin ko. Di ba, Tito? Umuwi ka na. Nagluto ako ng lugaw, malapit na matapos. Anong nangyari? Bakit ang clumsy mo? Ano? Maaga nga umuwi si Lolo mula sa ospital. Ginoong Lee, babalik na si Tsingyaw. Lolo. Ano nang ginagawa mo rito? Tsingyaw, paano ka nagsasalita? Kaya hindi talaga umuwi si Lolo. Niloko niyo ba ako para makita siya?
Xingyaw, hindi na pinag-initan ni Ginoong Lee ang mga nangyari at nag-invest pa siya sa Shen Corporation. Huwag ka nang magpa. Bata. Nag-invest? Siya. Yao, ginawa ko ang lahat ng ito. Para makita mo ang sincerity ko. Ayo. Huwag na tayong mag-away, okay? Liuze, kahit anong dahilan mo. Hindi na tayo pwede. Hindi mo na kita papansinin. Kapag nakuha ko na ang mana, tingnan natin kung paano kita papagbali-baliktarin. Ang mga nakaraan. Pwedeng kalimutan na. Ikaw naman, huwag ka nang magselos para sa akin. Huwag kang mag-alala, pagkatapos kong ikasal, ang mga bagay na ito ay ayusin ko. Xingyaw, huwag kang magpakamatigas. Nga. Mukhang kung hindi ko ilalabas ang trump card ko. Hindi matatapos ito ngayon, di ba? Pasensya na. Nadismaya kayo. Ngayon, opisyal kong ipinapaalam sa inyo. Ikakasal na ako. Impyerno, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ginoong Lee, nag-inarte lang yan. Huwag niyo pong pansinin. Pwede bang huwag kang magbiro ng ganyan? Nagbibiro. Tingnan mo. Ngayon, sino pa sa inyo ang magkakagusto sa akin? Ikaw. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Akala mo ba, ang peking marriage certificate ay makapagpapanumbalik ng iyong dignidad? Normal lang na magselos para sa akin. Ang yabang mo talaga. Ulitin ko, ako. Ay legal na kasal, tunay at walang duda. Tawagin mo nga ang kanyang kabit. Ano, takot ka? O wala talagang taong iyon? Nasa labas siya, nagpa-park. Sige na, huwag nang pag-usapan. Binigyan na kita ng pagkakataon, ikaw naman? Huwag mo nang ipaalala sa akin. Shen Xingyaw, binibigyan kita ng mukha. Li Xiao, ayos ka lang ba? Hindi ko palalampasin itong demonyong anak na ito. Shen Xingyaw, halika RT mag-sorry ka. Xingyaw. Barili na kahinga ang Shen Group, tapos ginulo mo ito. Paano agad kung mag-withdraw ng puhunan si Xiao, kahit hindi para sa amin? Isipin mo ang lolo mo. Nasa ospital pa siya ngayon. Nakahiga pa sa ospital. Ano pang hinihintay mo? Halika na. Li Xiao, pasensya na. Ayan, tama na. Anong gagawin mo? Sino sa inyo ang maglakas loob na hawakan siya? Tiyuhin. Bukod kay Lolo, siya ang unang taong nagtanggol sa akin ng ganito. Kayong lahat. Ipapakilala ko ng formal. Ito ang iyong tiyahin. Ayos din. Ito ang tunay na anak ng pamilyang Lee. Anong alam mo? Puro research lang ang alam niya. Hindi kayang pamunuan ang pamilyang Lee. Ah, ikaw pala ang kabit. Tingnan mong mabuti, legal na mag-asawa. Li Chenlan, wala ka bang hiya? Inago mo ang nobya ng pamangkin mo. Akala ko ba, hindi ka interesado sa kayamanan at katanyagan? Akala ko ba, research lang ang iniisip mo? Huwad ka lang. Mukhang mabait, pero hindi. Pag-usapan natin ang ating usapin sa susunod. Ayoko. Dito ko sasabihin, inago mo ang nobya ng pamangkin mo. Sasabihin ko ito sa lahat ng tao sa Research Institute para makita nila kung ano ang tunay na siyentipiko. Liuze, wala siyang kinalaman dito. Ako ang nanligaw sa kanya. Anong ikinayabang mo? Ikaw ang unang ng babae. Nasa internet pa ang balita. Ako ang nakipaghiwalay sa iyo. Anong masama sa paghahanap ng kaligayahan? Sedge, hintayin ninyong mag-withdraw ng pondo ang Shens. Magwi-withdraw. Sigurado, Liuze. Di mo talaga binigyan ng pondo ang Shens. Di ko lang sinasabi. Ayokong mapahiya ka ng sobra. Siya kaya. Hintayin mo ako, Li Xiao. Walang utang na loob. Masisira ang Shens dahil sa'yo. Ako. Tatawagin kitang biyenan kung. Huwag mong sasaktan si Xingyaw. Sinong biyenan mo? Di ko tinatanggap ang kasal na to. Kung anak mo pa ko, maghiwalay na kayo. Dadalhin kita kay Li Xiao para humingi ng tawad. Ano nang tingin mo sa akin? Kalakal. Ibebenta mo sa kung sino-sino. Pakakasalan ko siya. Ikaw,
Masisira talaga tayo dahil sa'yo. Kung di lang dahil kay Lolo, di ako magtatagal. Dito sa bahay na to. Singyaw, huwag kang padalos-dalos. Tumahimik ka. Ano mo kinakausap ang nanay mo? Humingi ka ng tawad. Di siya nanay ko. Di mo karapatang banggitin siya. Noon, para sa'yo. Isinuko ng nanay ko ang karera, maging ang buhay niya. Ikaw, agad mo nang dinala ang babaeng to sa bahay. Nasa libingan pa lang ang nanay ko, buntis na ng 8 buwan ang kabit mo. Tao ka ba? Huwag kang makialam sa mga matatanda. Ngayon, tanong ko lang, maghihiwalay ba kayo o hindi? Panaginip. Ikaw, Sage. May pakpak ka na, ay? Kung lalabas ka ngayon, huwag ka nang bumalik. Pasakin, di kita anak. CJ, Ikaw, ngayon. Nakita mo ang kahihiyan namin. Huwag kang umiyak. Dalhin kita sa isang lugar. Gabi na, bakit mo ko dinala rito? Ano sa tingin mo? Ito ang kumpanya namin. Binili ko ito para gawing bagong media company. Tulungan mo ko. Ibig mong sabihin ako ang magmamanage. Nasa pangalan mo na, Boss Shen. Sandali, kailan? Kayo bang mga researcher? Biglang yaman na. Naman, mayaman akong binata. May pampakasal na ako. Ginamit ko na ang ipon ko para sa kasal. Kailangan mong managot sa akin. Panaginip lang iyan. May prinsipyo kaming mga bad girl, okay? Hindi nag-iinisiyat, hindi tumatanggi at hindi nagpapanagot. Bad girl. Nan, Sige, may ipapakita ako sa'yo, bad girl. pananood na naman ng mga bituin. Nabalitaan ko may meteor shower ngayong gabi. Nakapag-isip ka na ba kung anong hihinging wish? May totoo bang meteor shower? Read ba ako kung gusto kong maging? Tunay na Jim Refly na. Nababigla lang ba talaga ang puso ko? Pero ang galing-galing niya naman. Paano nga ba manligaw sa crush mong lalaki? Nilock mo na naman ang pinto. Kanino mo ba ito dinidepensa? Akala mo ba gusto ko? Wala ka naman sa kwarto. Bakit mo nilock? Pasensya ka na, nakasanayan ko na. May kailangan ka ba sa akin? Ako gusto kong magpakonsulta sa iyo tungkol sa isang bagay. Anong bagay? Ang pangwakas na sikreto ng universo o pinagmulan ng sangkatauhan? Ang gwapo niya talaga. Sabi ba sa guide kailangan na mahinhin ang babae? Hayaan ang mga batang lalaki na kumuha ng inisyatiba. Anong iniisip mo dyan? Nambola ka lang tapos alis ka agad. Hindi naman magalang yon, di ba? Ang tanong mo, masaya akong sagutin yan.
Hindi nakalock ang pinto. Sa susunod tandaan mo, pwede mong subukang i-twist palabas. O sige, alam ko na. Matulog ka na muna, lalabas lang ako saglit. Anong bagay ang kailangan pag-usapan pa ng madaling araw? Nagkakasundo kayong lahat para dayain ako. Ano ang tingin nyo sa akin? Kung ngayong araw hindi ko, huhulihin si Shen Xingyaw. Hindi na ako magiging Li. Par, kung ako sa iyo. Baka pwede nang palagpasin na lang. Magpamilya na lang naman tayo. Masama lang pakinggan kung lalabas ang usapang ito. Sino nagsabing magpamilya kami? Sabi ko par, magpamilya na lang naman tayo. Baka pwede nang palagpasin na lang. Magpamilya? Jiang Yui Bai, matagal mo na bang alam ito? Jiang Yui Bai, matagal mo na bang alam ito? Akala ko kaibigan kita. Hindi na tayo magkaibigan. Pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Paliwanag? Anong paliwagan pa? Kanino ka ba magpapaliwanag? Naghintay ako ng buong gabi, hindi ka nag-reply sa text, hindi ka sumasagot sa tawag. Kung ayaw mo, sabihin mo ng diretso, bakit mo pa ako pinahihiya? Sa susunod, tandaan mo. Subukan mong itulak palabas. Hindi. Baka natakot siya sa sobrang pagiging masigla ko. Siyempre, siya ay nasa larangan ng siyentipikong pananaliksik. Baka medyo mahiyain lang. Talagang mahiyain ba siya? It. Naipaalam na ba sa lahat? Huwag kang mag-alala, maayos ang trabaho ko. Sa unang araw ng pag-upo, kailangan kong ibigay sa ate ko ang pinakamalaking pagpapahalaga. Naghihintay ang lahat na magsalita ka. Nasaan na siya? Yung pagpapahalaga? Kanina, kayong mga... Itingnan ko kung ano ang nangyari. Mga kabataan. Huwag ninyong isipin na dahil nakakapit kayo sa mayaman, ay maaari na kayong gumawa ng gusto ninyo. Mag-ingat kayo. Ate, naging isa ka ng commander na walang tauhan. At ikaw? Ano, gusto mo ring umalis? Hindi mo naman siguro gustong gawin ko ang lahat ng trabaho mag-isa, di ba? Binabati kita, Ji Shen. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang mga guard? Hindi ba't sinabi nang ilagay siya sa blacklist? Nag-resign din ang mga guard. Umalis ka, hindi ka welcome dito. Ay, ang bastos naman, sino ang nagturo sa iyo? Hindi kaya yung gwapong tiyuhin ko? Nakita mo naman, ang tiyuhin ko ay isang pampalamuti lang, maging ang Shen Corporation o ikaw. Ang maasahan mo ay ako lamang. Kaya, pakasalan mo ako. Ang hindi niya maibigay sa iyo, ay may bibigay ko. Parang hindi mo pa naunawaan ang sitwasyon. Ako na ang iyong tiyahin. Sa legal na kahulugan. Sino ang nakakaalang? Wala akong pakialam, magdiborsyo ka agad-agad, sasabihin ko agad kay Lolo. Magpapakasal tayo agad, pagkatapos, ikaw ay magiging, ang tunay na ginang Li, ang hindi niya maibigay, ay may bibigay ko. Panaginip lang iyan. Shen Xingyaw, bumalik ka rito. Yaw. Muntik ko nang makalimutan, hindi sumusunod ang pamangkin. Ginagayan mo, syempre kailangan kong disiplinahin ang pamangkin ko. Sa ngalan ng iyong tiyo. At dito, ako ang may-ari. Ikaw, umalis ka. Shen Xingyaw, ngayon, ikaw lang ang papakasalan ko. Hindi ako alis. Sandali lang. Hahayaan kong magpahinga muna ako sa sahig. Umalis na. Ilagay mo ang job posting online, tapos pwede ka nang umalis. Ate,
Hindi ba natin sila pipigilan? Mga tao kasi. Kung gustong umalis, hindi mo mapipigilan. Kung ayaw umalis, mananatili sila. AMM. Hello, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang naka-power off. Hello, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang naka-power off. Makipagkompetensya sa akin? Ngayon, sa inyong kama ng kasal. Ako ang matutulog sa'yo para mawala ang galit ko. Ang ganda ng katawan at mukha. Hindi naman lugi si Ginoo. Dati, bawal kang hawakan. Ngayon, hahawakan kita hanggang sa gusto ko. Ang cute mo. Nagpapakamartir ka? Sex, ngayon? Dadalhin kita sa mas matinding eksena. Ano ba talaga ang gusto mo? Siyempre pakasalan ka. Gawin nating legal ang ating sitwasyon. Nakikita mo ba ang kamera na yan? Kung hindi ka sasang-ayon ngayon, napakasalan ako, ipapadala ko ang video na ito sa media. At sa tiyo ko, isang kopya bawat isa. Astig, di ba? Baliw. Baliw ako, at isasama kita sa kabaliwan ko. Hindi ka ba natatakot sa tiyo mo? Huwag mong gamitin ang tiyo ko para takutin ako. Sasabihin ko sa'yo, hindi siya makakauwi ngayong gabi. Bakit? Sumuko ka na. Ang isip ng tiyo ko, trabaho lang. Wala ka sa isip niya. Ikaw, sumama ka na lang sa akin. Chio. Tio, huwag mo na akong paluin. Joe, ako si Yuji. Chio, Ikaw talaga ang pinalo ko. Kung hindi ka disiplina ng magulang mo, ako na ang magdidisiplina sa'yo. mali ako, Tio. Alam ko na ang pagkakamali ko. Humingi ka ng tawad. Pinapahingi kita ng tawad. Hindi ko dapat ginulo si Shen Xingyao. Kung magsumbong ka pa ulit ang video na ito, ipapadala ko sa nanay ko at sa nanay mo. Wala akong kasalanan. Ayo ang nang-api sa akin. Hintayin niyo lang. Babalik ako. Ikaw, nataranta ka? Akala ko hindi ka nababalik. Kasalanan ko, pasensya na. Nandito na ako ngayon. Hindi na ako hahayaang may mangapi sa'yo. Mula pagkabata, ikaw ang unang nagsabi sa akin ng ganito. Sana totoo ang sinabi mo. Sige, huwag ka nang umiyak. Ang galing-galing na si Shen na mamamahayag. Bakit umiyak ka? Hindi ito angkop sa imahe mo. Ang matinong si Lina Engineer, hindi ba nakikipag-away din? Kung babagsak, sabay tayong babagsak. At isa pa, bakit kagabi? Hindi ka umuwi at hindi ka sumasagot sa tawag? May inasikaso lang. Bagay tungkol sa babae. Nagsiselos ka. Hindi ako nagsiselos. Pareho lang naman tayong magkakasosyo. Pwede natin tapusin ng maaga ang kasunduan. Malaya kang makipag-isa sa kung sino man. Ngayon, gusto ko lang makasama ka. Hindi ako naniniwala. Ako, ang hari ng dagat sa buong buhay ko, ay malulunod sa isang maliit na kanal niya? Kailangan ko bang pakasalan siya?
para mamanahin ang ligro. Ano ba alam mo? Hindi lang yan tungkol sa pagmamana ng ligro. Yan ang dangal ko, ang mukha ko, na pinagmamalaki ng iba. Kung lalaki pa ito, wala itong magandang idudulot sa lahat. Maraming paraan para makaganti, hindi naman kailangang pakasalan siya. Mahaba pa ang panahon. Aya kasabot ka pala nila, nagtutulungan kayong lahat para apihin ako. Ganoon ba? Hindi, bitawan mo ako. May paan ako. Sabihin mo, Kahit na hindi pa sila nakapagparehistro, ang alam ng lahat ngayon ay ikaw at si Shen Xingyao ang may kasunduan. Kung maunahan mo sila at magpahayag sa publiko, hindi ba? Narinig ko, magbi-birthday ang lola mo. Siguro maraming dadalo, di ba? nalilito na talaga ako sa galit. Aya nga sinasabi ng iba na ikaw ang aking mahal. Kaya pakasalan mo ako. O kaya, maligo ka muna. Matulog ka na, mahimbing. Ganito lang. Ano ba iniisip mo? Nabigla ka ngayon. Kailangan mong mapahinga ng maayos. Sino ang gustong matulog? Sinyaw, naisip ko na. Hindi tama ang ganitong sitwasyon. Ano ba ang sinasabi mo? Tungkol kay Liuze, babalik pa siya para gambalain ka. Sinyaw, ipaalam natin ang relasyon natin sa lalong madaling panahon. Para tuluyan na siyang mawalan ng pag-asa. Ano sabi mo? Mabuti sa akin yan. CJ, sa birthday party ni Mama sa Makalawa, doon natin i-anunsyo. Alaynan. Hindi ako sumang-ayon dahil takot ako kay Liuze. Talagang gusto ko to. Wow, ang daming bisita, mga kamag-anak at kaibigan. At ang daming media na kasama. Kinakabahan ka na. Parang ako dapat ang nagtatanong sa'yo ngayon. Lola, Mga magulang, pumapayag ba kayo sa kasal na ito? Sobrang saya ko talaga. mabuti naman kung masaya ka. Gusto mo bang masaktan ulit? Mukhang halos gumaling na ang mga pasa mo sa mukha. Marami sigurong pampaputi ang ginamit mo para matakpan yon. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magmamalaki. Magami na mahal na bisita. Salamat sa inyong pagdalo. Birthday ng aking ina ngayon at may isa pang magandang balita na nais naming i-anunsyo. Ang aking anak na si Liuz at ang anak ng pamilya Shen, si Shen Xingyao, ang kanilang kasal, ay opisyal ng itinakda. Mabuti. Binabati kita. Kaya ngayon, dalawang magandang okasyon ang ating ipinagdiriwang. Birthday at engagement party, sabay-sabay. Sage, Congratulations. dalawang magandang balita ng sabay. Halika, mga bagong kasal, dito sa akin, Chenlan. Huwag ka nang makialam, haanating ang dalawang ito. Ang magpakilala sa lahat. Maghalikan kayo. Para sa matagumpay kong plano, hayaan ko muna kayong magmalaki sandali. Huwag kang magpakaloko. Hindi siya magpapahiya para sa'yo. Kalimutan mo na yan. Makipagpakasal ka na lang sa akin. Kayo. Kunan nyo yan. Mga
mga minamahal ang taong magpapakasal kay Shen Sinyaw. Ako talaga. Ano? Ano ang sinasabi mo? Li Chenlan, ikaw ang tiyuhin. Nagnanakaw ka ng nobya ng pamangkin mo. Wala ka bang hiya? Hindi ka ba natatakot ma-expose ng media at masira ang pangalan mo? Mga kasama, lasing lang ang kapatid ko. Huwag ninyo itong pansinin. Seryoso ako. Ako si Chenan sa buhay nito. Si Shen Sinyaw lang ang pakakasalan ko. Chenlan, nababaliw ka na ba? Nanay, magsalita ka naman. Sige, kung talagang gusto mong pakasalan si Tsinyaw, pwede naman. Sinabi ko na, ang sinumang magpakasal kay Tsinyaw ay dapat magmana ng negosyo ng pamilya Li. Magresign ka at bumalik ka rito. Maghahanda ako ng malaking kasal para sa inyo. Nanay, Lola, pumili ka na. Hindi. Ang pag-astronauta ang pangarap mo, huwag mong isakripisyo para sa akin. Talagang pakakasalan ko si Xinyaw. Pero hindi ko rin isusuko ang trabaho ko. Ano ang sinasabi mo? Ibig sabihin, tatalikuran mo na ako. Tatalikuran mo na ang pamilya Li. Nanay, pasensya na. Li Chenlan, kung aalis ka sa pintuang ito ngayon, huwag ka nang bumalik sa pamilya Li kailanman. Atay, Lolo, Tsinyaw, nagising ka na rin, halos mabaliw na ako sa pag-aalala sa'yo. Tsinyaw. Totoo bang ikaw at ang pamilya Li ang may kasunduan ng pagpapakasal dito ngayon? Hindi ako sang-ayon sa kasalang ito. Biyenan, buti na lang dumating ka, kundi magulo na ang lahat. Lolo, dumating ka na rin. Ikaw lang ang makakapagdesisyon tungkol sa kasal namin ni Yaw Yaw. Tsinyaw, kakagising lang ng lolo mo. Huwag mo nang galitin. Ikaw talaga. Kahit mabangkarote ang pamilya Shen, hindi ko papayagan na mapangasawa ng apo ko ang isang tulad mo. Tsinyaw, halika, umuwi na tayo sa lolo. Huwag na nating ituloy ang kasunduang ito. Lolo. Ngayon, talagang ikakasal ako sa anak ng pamilya Li. Pero hindi kay Liuze. Kundi kay Li Chenlan. Ha? Lolo, Kayong dalawa. Ate, ganyan ba talaga ang pamilya Li? Paano nyo tinrato ang apo ko? Hindi po, Lolo, nagkakamali po kayo. Totoong mahal ko po siya. Lolo. Seryoso po ako kay Xinyaw. Ano man ang nangyari noon. Ngayon, asawa ko na si Xinyaw. Ngayon, noon, o sa hinaharap. Ako si Lichanan. Si Xinyaw lang ang magiging asawa ko. Gagamitin ko ang buhay ko para mahalin at protektahan siya. Payagan niyo po ang kasal namin. Mabuti, mabuti. May paninindigan ang bata. Ate, napakagandang manugang nito. Sa tingin ko, ayos na ang pag-isang dugong ito ng ating pamilya. Ano sa tingin nyo? Lao Shen, bakit ka sumasali? Sa kalokohan nila. Kalokohan? Hayaan mo na ang mga bata. Basta masaya sila, okay na yon. Sasabihin ko sa inyo. Mga kaibigan sa media, inaanunsyo ko, opisyal na ang pag-isang dugo ng mga pamilyang Li at Shen. Batiin niyo ang apo ko. Si Shen Sinyaw at ang panganay na Li. Si Li Chenlan. Sana'y magpakailanman silang magkasama. Okay, tama na ang pagkuha ng litrato. Bakit nandito si Chan Jingjing? Ang sikat na si Chen Jingjing, dumating din sa wakas. Bakit nandito rin siya? Jingjing, Paumanhin sa lahat, nagkamali lang. Nagkamali ang lolo na pagpalit ang dalawang ikakasal. Ang talagang ikakasal kay Liuz. Ako yon. Kung maibabalita ang kahibangang ito, ang pamilyang Li ay mapapahiya at babagsak ang stocks. Pero sa impluensya ko, ang ibabalita lang nila ay ang pag-isang damdamin namin ni Li. ikaw nga, nagplano ka palaban sa Kin. Makinig kayong lahat. Hindi ako magpapakasal. Kay Chen Jingjing. Li, sinabi mong hindi mo ko iwan.
Naniniwala ka sa mga sinabi ko para lang sa palabas? Tama na, Liuze, tumahimik ka. Gusto mo pa bang guluhin to, Salbah? Sige. Kayong lahat, alis na ako. Li Xiao, Mga kaibigang media, sa ngalan ng pamilyang Li at Shen, ay nais kong ipaabot ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin. Tungkol sa bigla ang pangyayari ngayong araw. Lahat tayo ay nasa larangan ng balita. Naniniwala akong pareho ang ating pangunahing layunin. Ang maipakita ang katotohanan sa mga manonood. Mamaya, ako at ang aking team ay maghahanda ng news release na maglilinaw sa tunay na pangyayari. Bilang sanggunian ninyo, sana'y maging patas at objektibo ang inyong mga susunod na ulat. Ngayong araw, ako at ang aking team ay nag-video rin ng buong pangyayari. Mamaya, ilalabas namin ang edited video sa amin social media accounts. Siyempre, ang legal department ng Li at Shen ay handang harapin ang anumang hindi totoong balita. Ang aking media company ay tututok din sa lahat ng susunod na balita. Salamat sa inyong lahat ngayon. Bilang pasasalamat, may handa kaming mga souvenir. Sana'y tanggapin niyo. Salamat. Peace sign muna. Salamat ha. Okay, sunod na. salamat. Tara na. Yung sinabi mo kanina, totoong-totoo ba? Ano? Wala akong sinabi. Ganun ka ba kabilis magsawa? Sinong nagsabi na totoong gusto ako? Gusto kita. Ano ngayon? Ikaw nga, para lang mapasaya ang lolo ko. Ang dami mong nakakadiring sinabi. Ang galing mo na umarte. Totoo lahat ng sinabi ko. Uwi na ako. Anong gagawin mo? Tutulugan kita. Anong ginagawa mo? Nagmamadali. Ang sakit. Nagtanong ka pa, ang likot mo kasi. Sige, gagaanan ko mamaya. Mamaya. Hindi pwede. Huwag ka nang umasa. Actually, matagal na kitang gustong tanungin. Sino ba nagturo sa'yo ng ganitong paraan ng pagkain? Marami naman sigurong marunong ng ganitong paraan. Tama ka. Hindi naman mahirap gawin. Sinyaw. Actually, may isa akong napakahalagang kaibigan. Mahilig din siya sa amoy na ito. Noon, hindi ako nakapagpaalam sa kanya bago umalis. Matagal ko siyang hinanap. Miss na miss ko na siya. Sa panahon ngayon, madali na ang komunikasyon, dapat nakakontak ka sa kanya. Tiyak na miss ka rin niya. Sinyaw, ako talaga. Sandali lang. Sinyaw, bumalik ka na at bisitahin si Lolo. Baka huli na kung maghintay ka pa. Lolo. Paano mo nagawang magbiro ng ganito? Kinabahan ako. Hindi ako nagbibiro. Tingnan nyo, ito ang pinili kong. Napakahirap hanapin na magandang araw. Malapit na ang araw, kung hindi kayo babalik. Talagang huli na ang lahat. Kasalan? Siyempre. Chenlan, ikaw, nang mapangasawa mo ang apo ko, gusto mong makalusot ng tahimik, hindi pwede yon. Kailangan mong bigyan ang apo ko ng isang malaking kasalan. Tama po kayo, Lolo. Ganoon din ang naisip ko. Hindi ko lang inaasahang ganito kabilis. Sa katapusan ng buwan? Huwag kang mag-alala, Sinyaw. Siguradong abot tayo sa oras. Chenlan. Lolo. Dapat kitang pasalamatan ng mabuti. Sa panahong wala ako,
Hindi mo lang inalagaan si Tsingyaw. Pinanatili mo pa ang aming Shen Group. Ano ba, tol? Hindi mo pa ba alam? Ang tunay na nag-invest sa Shen Group ay si Chenlan. Siya nga talaga. Ikaw, Sinabi ko na may pangkasal ako, kaya pananagutan mo to. Ah, lolo. Ako na ang bahala sa kasalan, pero kailangan ko pa rin. Sabihin mo na sa pamilya ko. Tama, tama. Nakalimutan ko na, ang bagay na ito ay dapat pag-usapan muna sa nanay mo. Huwag kayong mag-alala, lolo, kami na ang bahala sa susunod. Kakalabas mo lang sa ospital, kailangan mong magpahinga. Ang mga susunod na bagay ay sa amin na. Tiwalang-tiwala ako sa'yo. Use. Sino ang nagpahintulo sa'yo na tawagin ako ng ganoon? Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Yuf, hindi yon totoo, Yuf. Nung araw na yon, talagang gusto kong tulungan ka. Mahal na mahal kita. Kung hindi, hindi ko isusugal ang sarili kong kinabukasan. Sa tingin mo, kailangan ko ba ng pagmamahal mo? Yufhe, wala akong hihilingin pa. Basta hayaan mo lang akong manatili sa tabi mo. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayang mawala ka. Minsan, problema rin ang sobrang ganda o gwapo. Sakay na. Dati, pagod na lang ako sa showbiz. Gusto ko lang magpakasal sa mayaman para maging stable ang buhay. Pero kung ayaw ninyong maging maayos ang buhay ko, eh di lahat tayo magdusa. Lee, tingnan mo. Shen Xingyao, salamat sa'yo. Hindi na ako makakasurvive sa industriya. Anong karapatan mong ngumiti ng ganyan? Lee, mukhang babali siya para magmana ng negosyo. Gusto niya ang lahat, pera at babae. Hindi ka ba naiinggit? Panaginip lang yan. Napag-isipan mo na ba? Kung kabali ka para magmana, makakapag-retire na ako. Ipapasa ko sa'yo ang lahat ng kayamanan ng Kamilya Lee. At ibibigay ko ang 1/4 ng aming negosyo. Para sa di mo maiwanang pangarap. Ano, ayos ba? Ma, alam mo ba kung anong ginagawa ko noong bata ko kapag wala ka? Tuwing hindi ako makatulog sa gabi, tumingin sa mga bituin. Noon pa iniisip ko na, kapag malaki na ako, gusto kong tuklasin ang kalawakan. Napakaganda at napakahiwaga siguro noon. Paglaki ko, lalakbayin ko ang kalawakan. Siguradong napakaromantiko at napakahiwaga. ang laki ng pagkakahawig nila. Ang alam ko lang, kailangan ka ng Pamilya Lee ngayon. Tumatanda na ako. Si Yunshu, masyadong simple ang isip. Si Yufe naman, walang ambisyon. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ma, May sariling misyon si Chenlan. Pwede pa naman maghanap ang pamilya Lee ng ibang tagapagmana. Pero ang misyon niya, magkano ang gagastusin? Para makapagtayo ng panibagong Lee Engineering. Kaya mo bang tiisin na magsisi siya sa huli? Sige na, sige. Lagi na lang kayong may punto. Para akong, naginarte na lang. Sa hinaharap, ipapamana ko na lang ang negosyong ito. Kay Yuhe na walang kwentang to. Hayaan na lang nating ubusin niya lahat. ma, si Yuze ngayon talagang kailangan pang turuan. Hindi pa siya bagay maging tagapagmana. Paano? Hindi ako bagay, ikaw ang bagay, di ba? Honi, akala ba ni Chenlan katulad ka? Nang walang ambisyon. Huwag mo siyang pakinggan, pag-usapan natin ang importante. Ako na ang bahala sa kasal. Trabaho lang kayo ng maayos. Totoo, tumaas ng mahigit 10 milyon ang followers. Siyempre naman. Kahapon, masayang-masaya akong sinabi sa'yo, tapos ikaw. Parang reklamador. Naiinitan lang ako kahapon. Oh, nga pala. Bantayan mo rin yung mga media na nasa eksena kahapon. Kung may kakaiba, gawan mo agad ng paraan. Huwag kang mag-alala. Nga pala, na-collapse na si Chan Jingjing. Ganun na nga, gusto pa tayong i-interview, sabi niya. May isisiwalat siyang malaking balita. Pupuntahan ba natin? Siyempre, bakit hindi? Sakyan na natin ang momentum para mas lalong sumikat. Gusto kong malaman kung ano talaga ang balak niya. Paumanhin, bawal pumasok ang hindi kailangan. Hintayin mo na lang ako sa labas. Miss, Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Hindi ko sasabihin kay Lee Chenlan. MM. Ate,
Wala akong makita. Gising na, Shen, ang dakilang reporter. Tian Jingjing, ano ba talaga ang gusto mo? Nasaan si Xiao? Ano ang ginawa mo kay Xiao? Mas mabuti pang alagaan mo muna ang sarili mo. Talagang maganda ka. Kaya pala nag-agawan ang tiyuhin at pamangkin na pakasalan ka. Ano ang gusto mo? Linawin? Bahagi sa kita. Pagod na ako maging sikat na artista. Ngayon, gusto ko na lang magpakasal sa mayaman, maging mayamang asawa. Pero ninakaw mo rin ang pagkakataong yun. Kung masira ang magandang mukha mong yan. Mag-agawan pa kaya sila sa'yo? Baliw ka, labag sa batas yan, alam mo ba? Yung salitang, ang ngalang tsinelas, hindi tako sa may sapatos. Hindi mo ba narinig yan? Tigilan mo yan. Tian Jingjing, sinabi mo lang. Nadalhin siya rito, pero hindi mo sinabing sasaktan siya. Lee, nagbibiro lang naman ako sa kanya. Liuze, pakawalan mo ako ngayon din. Dahil sa tiyuhin mo, pwede kitang palampasin. Huwag mong banggitin ang tiyuhin ko sa harap ko. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka talaga niya mahal. Ang puso niya, para lang sa kanyang unang pag-ibig. Ginagamit ka lang niya. At libangan lang. Huwag kang manira ng relasyon. Kahit hindi ako kay Chen lang. Hindi kita pipiliin. Gagong tao ka. Kalimutan mo na yan. Babae, papatayin kita. Tumigil ka. Lalapitan ko siya. Papatayin ko siya. Sinyaw. Alam mo ba, kidnapping to. Makukulong ka. Alam ko, wala na akong lahat. Pareho tayong mawawalan. Lee, huwag na magsalita. Importante ang usapan. Huwag mo siyang saktan. Kailangan mo ba akong turuan? Pirmahan mo ito. Ibigay mo sa akin ang lahat ng mana. Gaano karami ang nakuha mo sa lahi ng pamilya, Lee? May utak ka ba? Kailan ko sinabing? Makikipag-agawan ako sa'yo. Sabihin mo lang kung gusto mo. Lee, huwag kang maniwala. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya nga kinuha niya si Shen Xingyao. Tama. Pirmahan mo na. Pakawalan mo siya. Ang bilis. May plano ka. Liuze, sasabihin ko ulit ng seryoso. Hindi ako makikipag-agawan sa'yo sa mana. May sarili akong mga plano. Pakakasalan ko si Xingyao. Dahil gusto ko siyang maging asawa ko. Walang kinalaman sa testamento o mana. Huwag kang makunwari. Narinig ko ng ilang bises. Ikaw ang humadlang kay Lola na ibigay sa akin ang mana. Kasi kalahati lang ang narinig mo. Hindi lahat. Katulad mong makasarili at taksil. Sino ang nagpahintulot sa'yo na magsalita? Li Chenlan, huwag ka nang magpanggap. Na mabait. Kung mahal mo talaga siya, handang mamatay ka para sa kanya. Ayaw mo ba? Pakawalan mo siya. Gawin niyo sa akin ang gusto niyo. Huwag. Li Chenlan, huwag kang magpakamatay. Huwag kang lalapit. Akala mo ba hindi ko alam na black belt ka sa taekwondo? Liuze. Pakawalan mo siya ngayon, baka nagkakamali ka lang. Takot ka na? Liuze, gusto mo lang maglabas ng galit, di ba? Pakawalan mo ako, magdi-divorce kami, ako pa rin ang Empress Lee. Narinig mo ba, Tito? Narinig mo ba? Ang laki-laki ng ginawa mo, para lang sa akin pala ang lahat. Kung hindi mo ako papatayin, pangatlo ka lang. Kung papatayin mo ako, makukulong ka at hindi ka pa rin magiging Empress Lee. Gusto ko lang makita kang masaktan. Bakit ba? Mas magaling ako sa'yo sa lahat. Pero palagi kang nakakuha ng magandang kapalaran. Ang mga bagay na pinaghirapan ko ng hasto. Madali lang para sa'yo. Dahil lang ba swerte ka sa pagkakataon? Ganun? Tian Jingjing, baliw ka na ba? Kailan ko sinabing saktan mo ang tao? Hahaha. Tangang-tanga ka lang para maniwala sa kanya. Kung hindi ako magiging masaya, wala ring dapat mabuhay sa inyo. Sulit naman kung kasama ko kayong mamatay. Bomba! Ano to? Habang wala ako sa sarili, nilagay mo? Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Nakalok yan, hindi nyo yan mabubuksan. Tian Jingjing, baliw ka na ba talaga?
Huwag niyo sabihin hindi ko kayo binalaan. Kung iwan niyo siya ngayon, pwede pa kayong umalis. Umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. Hindi kita iiwan. Umalis ka na. Ikaw na ang bahala sa lahat ng kayamanan ng pamilya Lee. Alis! Kumilos kang lalaki at umalis ka na. Seryoso ka palang handang mamatay para sa kanya. Ngayong araw, walang mamamatay. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Pinagawa ko yan sa pinakamagaling. Maghintay na lang kayong mamatay ng magkakasama. Tumahimik ka. Malapit na ang oras. Sabay-sabay na tayong maglakbay. Paano nangyari? Ang galing mo talaga magplano pero nakalimutan mo. Ang asawa ko ay gumagawa ng rocket. Maliit na bomba lang yan, kayang-kaya. Naku, si Xiaowu. Huwag kang mag-alala, pinauwi ko na siya sa opisina. Huwag mo nang ulitin yon. Delikado. Alaynan. Masakit ba? Mabuti naman, hindi gaanong malalim. Pero kailangan pa rin pumunta sa ospital para hindi magkapeklat. Hindi na talaga kailangan. Bago pa tayo makarating, maghihilom na yan. Ihatid mo na lang muna ako sa opisina. Kailangan kong tingnan si Xiaowu. Sasabihin ko sa'yo, hindi kanya mahal. Sa puso niya, ang tanging nandoon ay ang kanyang unang pag-ibig. Sabi ni Liuze, meron kang unang pag-ibig. Meron nga. Ano, naiinggit ka? Paano naman ako? Nagtatanong lang naman ako. Gusto mo bang ipakilala kita? Mas mabuti ngayon na kaysa sa ibang araw. Ngayong gabi na. Ha? Sige, kilalanin natin. Sige, maaga tayong uwi ngayong gabi. Sa bahay mo ba sinasabi? Shen Xingyao. Talagang hindi mo na ako naalala. Maghanda ka ng mga pampaganda ng atmosfera. Huwag kang makialam. Malaki ang magagawa nito. Ate, hanggang ngayon wala pa rin tayong nahahanap na angkop. Paano kaya? Nakikinig ka ba sa akin? Ha? Boss ka na ngayon? Alin bang boss ang katulad mo? Para kang boss sa akin. Ikaw muna ang bahala sa pag-hire. May gagawin pa ako mamayang gabi. Bukas na lang pagdating ko. Hoy, bakit ako lang ang mag-o-overtime? Ate, may importante talaga. Li Chenlan. Nasaan siya? Ano ibig sabihin nito? Niloloko mo ba ako? Nadala ng kanyang white moonlight. Pasensya na talaga, hindi pa tapos ang bakasyon mo. Pero kailangan kitang kunin, biglaan kasi ang nangyari. Nakita mo naman, kapag wala ka, walang nangunguna sa lahat. Tignan mong mabuti ang datos na ito. Dito siguro nagmula ang problema. Pero totoo nga, ang trabaho natin. Madalas, ilang linggo o buwan kang nawawala. Kahit sa pinakamalapit mong tao, mahigpit itong sekreto. Nga, yung misis mo kaya.
Tumigil ka na at magtrabaho. Magandang umaga, Shen. Mali ba ang napuntahan ko? Hindi ate. Tingnan mong mabuti kung sino sila. Xing Yao. Editor-in-Chief K. Ano man ang mangyari, maligayang pagbabalik. Magriretiro na ako. Kayong mga kabataan na ang bahala rito. Ang nanay mo at ako, dati kaming pinakamatalik na magkaibigan. Bago siya pumanaw, ipinagbili niya sa akin na alagaan ka ng mabuti. Pero may kondisyon, huwag kang magiging peyodista. 5 taon lang ako nang pumanay ang nanay ko. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit patungkol sa kanya? Isinilang siyang mahusay na mamamahayag, sayang lang. Ano talaga ang nangyari noon? Pinakasalan niya ang tatay mo sa rurok ng kanyang karera. Pagkatapos mong ipanganak, gusto sana niya ng tahimik na buhay. Pero may isang balitang palipunan na kanyang inulat. Ang taong involved ay naghiganti sa kanya. Para protektahan ka at ang tatay mo. Kaya nang unang lumabas ka sa opisina ko, nagpasya ako sa sarili ko. Napipilitin kitang sumuko. Pero bakit ngayon? Si Li Chenlan ang nagbago ng isip ko. Umuwi ka na, hindi ako magbabago ng desisyon. Alam ko kung bakit mo ginawa ito. Nagsiyasat ako, alam ko. Ang relasyon mo at nanay ni Xing Yao sa tingin ko. Sa mabuting intensyon mo lang ginawa ito. Pero naisip mo ba sariling buhay niya ito? Ang gusto niyang gawin, ang dapat niyang gawin. Hindi natin ito makokontrol. Kaysa magkaroon siya ng pagsisisi habang buhay. Bakit hindi mo siya hayaang subukan? Kaya ikaw, Pinayagan ako ni Li Chenlan na bigyan ka ng isa pang pagkakataon. kaya yung pag-alis mo kasama ang mga tao noon. Plano rin pala lahat yun? Gusto ko ring makita ang kakayahan at determinasyon mo. Talagang anak ka ni Xin Yan. Maayos mong naasikaso ang lugar na ito. Salamat po. Ang dapat mong pasalamatan. Hindi ako. Si Li Chenlan. Ang tinatawagan ay abala. Pakitingin muli mamaya. Sige na. Ano ba yung pag-ibig na yan? Career woman na ako ngayon. Ano ba ito? Ilang beses na kitang sinabihan. Bakit may ganitong pagkakamali pa rin? Mag-isip-isip ka naman. Ito, tingnan ko.
Ito, Shen Xingyao, ganito ba lagi ang pamilya ni Lee? iba ito, Shen Xingyao, mahal kita. Umalis ka na, ayoko sa lalaking bigla na lang nawawala. Xingyao, mali ako. Patawarin mo na ako, pwede ba? Hindi. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Anong nangyari? Xingyao, dapat alam mo. Nagtatrabaho siya sa isang confidential unit, di ba? Ano naman? Kahit na para sa trabaho, pwedeng sabihin ng maaga. Kahit mag-iwan ng sulat, okay lang. Sigurado ka bang hindi siya nag-iwan? Shen Xingyao, hinahanap kita ng mahigit 10 taon. Ngayon, hindi na kita pababayaan. Mahigit 10 taon. Siya nga kaya talaga? Umiyak ka pa rin ba? Naalala mo pa ba yung kuya na mahilig magmasid ng mga bituin noon? Ikaw nga talaga. Itong singsing na ito ay souvenir ko mula sa isang proyektong sinalihan ko. Nakarating na ito sa kalawakan. Kaya sa isang banda, isang bituin din ito. Ang ganda ng mga bituin. Paglaki ko at magpakasal ako. Sa singsing ko, hindi brilyante, bituin ang ilalagay. Umiyak ka pa rin ba? Malayo ang mga bituin. Pero, pwede kong pag-isipan. Nakunin ang isa para sa'yo. Shen Xingyao, tinutupad ko na ang pangako ko. Pwede bang pakasalan kita? Ate, sagutin mo na siya. Sagutin mo siya. Gusto ko. Pag-ibig na walang hanggan. Maligayang bati. Ang saya. Tara na. Tatlo, dalawa. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang gagawin ko?
kung nagmamadali ka, pero may mga bagay na kailangan pang ipaliwanag ng maayos. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay ikaw. Kahit sino ka noon o kung ano ang mangyari sa hinaharap. Akala ko noon, namatay si Kuya Xiaoyu dahil sa pagligtas sa akin. Nooy malubha ang sugat ko. At dumating ang mga magulang ko para dalhin ako sa ibang bansa para magpagamot. Nang magising ako, nagbago na ang lahat. Ang pagkakakilanlan ng mga magulang at ang mga kaibigan sa paligid. Kaya sinadya nilang sabihin sa labas. Patay na si Kuya Xiaoyu at nang maayos. Binago ang iyong pagkakakilanlan. Lanan. Nang magising ako, nalilito ako. Pero nang marinig ko ang tawag ng ate ko, na-realize kong totoo ito, hindi pa naginip. Kaya ipinangako kong babalik ako para hanapin ka. Pero malabo ang alaala ko. At parang palipat-lipat din kayo ng bahay. Kaya kailan mo ako nakilala ulit? Nang ikaw ay nasa grade 12, sa wakas ay nagkita tayo ulit. Pero noon, naging kasintahan ka na ni Liuze, na nakapag-asawa ng maaga. Kaya nitong mga taon, Nang ikaw ay nasa first year college, nagpalago ka ulit ng mahaba mong buhok noong bata. Ang ganda-ganda ng ngiti mo. Nang third year college, naging host ka sa welcome party. Nagkakamali sa salita, tapos dumidila pa. Pagkatapos ng college, naging intern reporter ka. Mukhang seryoso naman. Li Chenlan. Iyak ng iyak. Mahal na mahal kita simula pa noon. Tang. Mahal din kita. Pero sinyaw. Ang trabaho ko, madalas akong mawawala. Baka masaktan ka talaga. Ayos lang, mag-explore ka lang sa iyong mga pangarap. Hindi ako yung tipo ng babae na umaasa lang sa lalaki. Ako ngayon, bida na sa negosyo. Anong ginagawa nyo? Wala man lang kayong trace. Makalipas ang 3 araw, kasal nyo na yan. Chenlan ha. Sa'yo na si Tsinyaw. Huwag mo siyang apihin ha. Huwag kayong mag-alala lolo, anuman ang mangyari. Aalagaan ko talaga si Xinyaw. Lolo, dapat ang pag-aalalahanin mo. Kung ako ang aapihin sa kanya, Itong batang to. AMM. Simula ngayon, mag-asawa na kayo ng opisyal. Mula ngayon, sa kalusugan man o karamdaman, sa kahirapan man o kayamanan, hindi kayo maghihiwalay. Handa ba kayong gumawa ng isang marangal na pangako sa isa't isa? Opo, handa ako. Teka lang. Bakit siya nandito? Anong pakialam niya dito? Kayo ba? Bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Ituloy ang musika, ituloy ang sayawan. Wala kang ginawang tama, sa tingin ko ikaw. Hindi ka pa natuto sa mga pagkakamali mo. Lola, maamin na akong natutunang aral.
Tandaan mong bigyan mo ako ng isang maliit na pinsan na lalaki.